Hello, ako po si Madam P at ito yung reading natin for air sign, Gemini, Libra, Aquarius. Take only what resonates. For those of you na hindi pa nakasubscribe sa ating channel, hit the subscribe button, notification bell. Ma-appreciate ko lahat ng likes, comments, and share. Please help this channel grow, guys. Sooner or later magla-live reading ako dito, so hopefully naka-follow ka, naka-subscribe ka para ma-notify ka pag nag-live ako. Pag nag-live ako, mag-entertain ako doon ng mga questions, so sana ay maabutan mo akong live dito. So what do we have here for air sign, Gemini, Libra, and Aquarius? Take only what resonates. For air sign, please. For air sign, Gemini, Libra, Aquarius. Pwede kang makarelate, pwedeng hindi. Kung makarelate ka, pwedeng hindi 100%. Okay, so kunin mo lang yung mga messages na magre-relate para sa'yo. Comment ka dyan sa baba, guys. Ayan. Natutuwa kasi ako pag may mga nagko-comment. Kahit pagod na ako minsan, magre-reading pa rin ako pag natuwa ako na itong pinaka halimbawa channel na to, kasi I have a lot of channels, diba? Pag marami ako nakukuhang magandang comments ay natutuwa akong balik-balikan. Ano? Parang I feel at home dito sa channel na ito at gagawin ko ng maraming video yan. Kaya sana ay mag-iwan ka dyan sa baba. 9 of Cups, Ace of Swords, Gemini, Libra, Aquarius, Cancer, Scorpio, Pisces. Okay. Air sign, I can see a lot of choices para sa'yo. Yung iba pwedeng wait lang, gusto ko lang iayos yung ilaw ng phone. Okay, maraming humahanga sa'yo. Yung iba. So, sabi ko marami kang choices kasi you do have a lot of admirers. Pwedeng yung iba hindi mo lang alam. Kasi nakakita din tayo ng mga secret admirers with the 4 of Cups. Especially if you have a lot of Virgo in your chart. You do have here the Hermit. Or maybe, yeah, with the Empress, nagpakita sa atin yung the Empress. They find you attractive, beautiful. Ayan. So, I feel like with the, at saka yung feeling ng mga admirer na to, kaya pwedeng yung iba hindi nagsasabi sa'yo, is that parang wala silang chance sa'yo. So, I admire you. Parang ganun yung energy ng person na to. Mga taong to. I admire you kasi ganito ka, ganyan ka, maganda ka, pogi ka, kung ano man yung mga physical na kaya mong ipakita or maybe may mga kaya kang patunayan, 'di ba? So they admire you kasi dahil dito sa mga bagay na to. But pwedeng feeling nila wala silang chance sa'yo. So, yeah, yung iba sa inyo pwedeng hindi sinasabi itong mga pag-admire na binibigay nila sa'yo. Okay. Ace of Swords. Magaling ka, matalino ka. Yung iba sa inyo, magaling ka mag-isip, especially usaping pera or mga bagay na magbibigay ng more value sa'yo. Diba? Pag sinabi natin more value, for example, kailangan mag-invest ako sa sarili. Example lang to kailangan mag-invest ako sa sarili ko kasi pag pogi ako, pag maganda ako, of course, mataas ang value ko. O yung iba naman sa inyo, yung resources ko kailangan ko dagdagan. Bibili ako ng property kasi ito, magtataas ang value nito pagdating ng araw. At of course, tataas ang value ko the more din tumadami ang properties ko. Okay, number 2 na yon. Yung iba naman, okay, mag-invest ako sa aking sarili, mag-aaral ako ng ganito. Ayan. Kasi, pwedeng ito magbigay ng money sa akin pag natutunan ko itong bagay nito. Okay? Nagiget mo yung point? So, you are that kind of person na pinapataas mo yung value ng sarili mo by focusing doon sa mga bagay na makakapagpaganda pa sa'yo or material wealth mo. Okay? By the way, habang nagre-read ako nito, may naamoy ako Hindi ko alam. Ito yung naamoy ko. Amoy, ano matawag doon sa natuyo siya sa loob? Parang natuyo siya sa
usually to 'pag bagyo, 'di ba? 'Pag bagyo or may ulan, hindi ka nakakapagsampay sa labas, sa loob mo siya sinampay, so iba yung amoy, gano'n. Tapos, yun yung naamoy ko kanina. Kung hindi yun, it could be ukay. Yan, ukay-ukay. Amoy ng mga ukay ng ukay yan, na I don't know yung iba sa inyo mayayaman hindi nakaamoy ng gano'n, 'di ba? Pero ako, nakaamoy ako ng gano'n. And ano pa ba 'yun? Ayun, alin man do'n. This could be a reading. This could be a reading. Okay lang kahit di ka nakarelate sa sinabi ko, ha? Maybe yung iba sa inyo, may mga binili ka doon sa ukayan recently, or nagsuot ka ngayon, or suot mo is something na binili mo doon, or ano pa ba? Basta anything na may kinalaman sa mga sinabi ko. Person nakakonect mo pagdating sa love. Person nakakonect mo pagdating sa love. For air sign, please. Spirit guides, angel guides. Alam mo, I feel at peace ngayon kasi I really do love your energy, air sign. Two of Swords, the Wheel of Fortune, at saka the Two of Wands, Aries, Leo, Sagittarius, okay? Dalawang two. Oh, okay. Yung iba sa inyo, dalawang person yung katumbas niya. You could be dealing with two people. Pwedeng na dyan, I don't know, hindi pinakita dito if this is past or present or future. Pero ito ang parang like advice kasi to eh. Bigyan kita ng advice, air sign. Doon sa mga taong kakonect mo ngayon, well, I can see two people. Kasi itong dalawang taong to can change your life. Ngayon, if you do have choices, especially with the Ace of Swords, parang the idea is that dapat mag-focus ka sa new people or new person na dumadating sa buhay mo. Parang ganun. Kung bakit ko nasabi yon, kasi may dalawang tao na choices ka. Of course, sa buhay natin, we do have a lot of choices, and kung ano yung gusto mo maging future, ay nakadepende sa kung ano yung choice na gagawin mo sa present moment mo. Ganun na rin sa love. 'Di ba? Kasi si universe, ibibigay niya sa'yo, ipapakita niya sa'yo yung mga taong para sa'yo, but you also have a choice kung tatanggapin mo ba itong mga taong ito. Tadhana na makilala mo, pero nasa sa'yo kung ipag-i-stay mo sa buhay mo hanggang sa future mo. Parang ganon. And, ang nakikita natin dito, these two people can change your life. Ngayon, saan ka doon sa dalawang tao na yon? Ano bang gusto mong mabago sa buhay mo? Kasi dalawa yan. Yung isa dito sa mga taong ito na tinutukoy ko can change you na maging mas better ka, better person, better individual, better finances, money, wealth. So, may swerte na dala itong other person na to. And then, there's another person na pwedeng mabago yung buhay mo from mataas na value, biglang bagsak. Kasi pwedeng ikaw ay maging laman ng chismisan, pwedeng marami ang maging news or mabalitaan sa'yo na hindi maganda because of this person. You know what I mean? So, may dalawang klase ng tao and you have the choice kung alin dito ang pipiliin mo. Either someone na mas aangat ka or someone na hihilahin ka pababa. So, alin dito sa dalawa ang dapat piliin mo? Yung iba, nandyan na sila sa buhay mo, and you just have to pick one. And, yung iba, pwedeng paparating pa lang. Okay? May nalaglag na card. Wait lang, guys. The Death card is here. Ang layo ng pinaglaglagan, guys.
Ang layo ng pinaglaglagan. Kailangan ko pang tumayo. You do have here the Lovers. So, yun ba sa inyo? The Death card and the Lovers. If you are currently nasa isang relasyon, tapos alam mo na ikaw yung nasa isang relasyon na hinihila ka pababa, ano ba dapat mong gawin dito? Kasi with the Hermit, parang ang advice sa'yo is to get out of your shell. The Hermit, para itong yung Hermit crabs And of course, yung Hermit crabs, they are the crabs na lumilipat sila sa another shell kapag nag-grow sila. So, yung iba sa inyo, may mga growth na mangyayari sa buhay mo if you will get out of your comfort zone. Yung iba, kung kakonect mo na yung other person na hinihila ka pababa or karelasyon mo na yung person na hinihila ka pababa, maybe it's about time na ikaw naman ay umalis na dyan sa shell na yan because hanggang saan ka ba magpapahila? O sige, tinatry mo yung best mo na i-push yung sarili mo na maging mas better, magkaroon ng growth sa'yo, pero okay ba yung growth na yun? Or mas nangingibabaw yung pagkahila sa'yo pababa? Diba? Mas nangingibabaw pa rin, ang bigat pa rin. Kahit anong pilit mo na, iangat yung sarili mo, iangat yung taong to, pero nahihila ka pababa. Maybe it's about time na umalis ka dito sa connection or relationship na to. And then, tell me more for the sign of air sign. The Seven of Wands, the Emperor, and the Hierophant. Dalawa talaga yung person dito. The other person could be your karmic person, and the other person, lumalabas siya as your soulmate. So, which is which? Ikaw na nakakaalam yan. The karma or karmic person will teach you a lot of things. Marami kang matututunan. Pero of course, hindi naman laging dapat matututo ka lang. Kailangan i-apply mo yung mga natututunan mo na yun sa buhay mo. Hindi yung basta tatanggapin mo na lang. The Three of Swords, there's a possibility of you na masaktan or malungkot or ikaw ay hindi maging happy pagdating sa isang relationship, lalo na kung hindi masyadong fulfilling ito para sa'yo. Ikaw ang nakakaalam ng value mo. Kung masyadong pinatataas ang value mo, ang resources mo, money mo, finances mo, sarili mo mismo, tapos ang choices mo naman sa buhay ay sablay, ay wala pa rin, lalo na pagdating sa love. Nakaamoy ako ng sky flakes. This could be a reading. Magic flakes, sky flakes, any kind of flakes. What will happen in the future for you, air sign? Eight of Pentacles. Six of Wands. Parang gusto kong bumili ng higher table. Wala lang, naisingit ko lang. Na-realize ko nakakangawit kasi ng laging nakaupo. Hindi ko pa maiwasan kasi ang dami ko nire-reading Lagi ako nakaupo. Ayan. Anyway, naisip ko lang. Eight of Pentacles, Six of Wands. Yeah. There's happiness in the future for you, positive energy to, lalo na kung nagiging mas productive ka. Okay? May growth. Makukuha mo yung goals mo, success for you. Basta samahan mo ng action. Diba? Huwag ka mag-settle or huwag ka mag-stay sa isang lugar. I mean, wala tong kinalaman sa love. I feel like may kinalaman to sa career, or mga gusto mong mangyari sa buhay mo, mga pangarap mo, high chance of you na ma-achieve yung mga bagay na yon, at high chance sa'yo na magkaroon ng success, but all you have to do first is to, mag-focus ka sa mga kaya mong gawin, mga magagawa mo pa, and then definitely there's growth para sa'yo, there's success, there's happiness in the future para sa'yo. You will be surrounded with mga tao na magiging masaya din sa kung ano man yung accomplishments mo. The Eight of Swords, at pagdating sa love, ikaw naman ang may makakapagsabi talaga niyan. Kung mag-i-stay ka ba dun sa sinasabi ko kanina, and then wala mangyayari, ganun talaga.
'Diba? Kung mag-i-stay ka doon sa situation or maybe person na hindi naman nagbibigay ng growth para sa'yo, edi gano'n talaga, hindi ka magkakaroon ng growth. Pero kung ikaw ay matututunan mong umalis sa iyong comfort zone and uh, maybe you will try na, I don't know, bigyan ng happiness yung sarili mo, di magiging masaya ka. The sun is here. Pero kung mag-i-stay ka sa isang problema or nagbibigay ng problema para sa'yo with the Nine of Swords, and huwag mo hanapin sa tarot kung ano kakalabasan ng relationship or ng connection na to. Alam mo na agad yan kasi ikaw na nakakaalam. Noon pa lang problema, stress na binibigay sa'yo. Of course, in the future, ganun pa rin. Don't expect a person na magbabago para sa'yo or mababago mo ang isang person. 'Di ba? Walang gano'n. Kailangan as an individual, siya pa lang mismo, dapat siya mismo makitaan mo na ng pagbabago or maayos na pamumuhay, hindi yung ikaw yung mag-aayos ng buhay niya. Okay? Thank you for watching, guys. I love you all and bye-bye.